Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Joel Laksamana. March 12, Wednesday. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari po, huwag kalimutan mag-like, follow, subscribe, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron yan sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA For The Box. Good morning. Good morning mga kaibigan. Good morning. Welcome Alam sa- na namin. Oo. Ito, simula na. By the way, Simula hindi po to ang end. This is just the start of a new story in the life of the Filipino. Okay. Simula lang ito. Whether it is a good story for us or not, And that the malalaman story pa natin. will unfold. Hindi pa natin alam saan pupunta to, sa matatapos. Okay? Ito lang po ang gusto kong sabihin. This is just the start of the story. Panibago yugto sa ating kasaysayan. Okay? Hindi po ito yung katapusan ng istorya. Yan. Right. Pero I suppose unahin natin dito kasi syempre ang pangulo natin nag-press briefing kahapon, kagabi. Diba? About itong unfolding events gaya ng sinabi mo. Late night briefing po. Na madalang niyang gawin yan. Nangyari yung kumbaga, yung pick-up, aresto kay Duterte ng tanghali. Oo. Okay? O makalipas ang tanghali. Parang gano'n. Pagkagaling sa Hong Kong, diretso na, nangyari yon. Pero late night briefing po yung ginawa ng President Ferdinand Marcos Jr. At ang buod ng kanya sinabi, ano sa tingin mo? Obligasyon daw kahit na natin yan. hindi na tayo miyembro
kasali sa International Criminal Court officially, sa ICC, meron pa rin daw tayong obligasyon bilang miyembro ng, sa International Criminal Police Organization. Police Organization, Interpol. So, Oo. international Yun ang kanyang po pinakabuod, ang kanyang, hugas kamay ba? Hindi naman, Mhm. Kasi kailangan niyang, in my analysis, kailangan niyang lumabas at magpaliwanag. Extraordinary to na nangyari. Oo. The previous presidents po na ating, bakit gano'n? Lahat ng previous presidents natin, after their terms, bukod tanging Cory lang at saka Ramos. Oo, oo. Erap, kulong. Si GMA, kulong. Si Pinoy, Hindi naman, pero pinatawag din sa Senado. hindi, inano na, yung sa Mamasapan, laki ng kaso niya doon. Malaking kaso niya. Kanya Kaya kailangan lang. lumabas siya, ibig sabihin, yung presence. Kanya lang, pinababa yung kaso, pero tuloy pa rin yung kaso. Namatay siya. Tapos, ito, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Bakit gano'n? Baka ba in danger din si BBM after his term? Ganun ba ang Ikaw rin trend na? nagsabi, pare, nag-unfold lang yung events. Hindi pa natin alam. Basically, nagsisimula pa lang saan patungo lahat ito. Okay. The story will unfold. Hindi pa natin alam kung saan papunta. Maraming factors na pero ito muna, mag-concentrate muna tayo dito. Diyan muna sa press briefing ni Pangulo. Gabi. So, Nang sinabi niya, Interpol asked for help, di ba? And we are obliged because we have commitments. Interpol Manila daw po nakatanggap ng kopya nung arrest warrant na inilabas ng ICC. Okay. Ang Department of Justice ngayon, sinerve yung warrant. Okay? Humingi daw ng tulong ang Interpol at tayo ay may obligasyon. Pag hindi raw natin tinulong Oo. yun, Sa susunod, hindi. sa susunod, pag tayo naman na nangailangan, halimbawa, Sa may mga tumakbong Pilipino. Mga pugante, fugitives ang tawag doon. Pare. Fugitives na tumakbo, hinahabol natin, hindi nila tayo tutulungan. Ganun. Ayan. So, hindi nila tayo tutulungan. So, kumbaga, ito yung, halimbawa, naibalik na rito si Tebes. Sinong Tebes? Yung dating sino bang Yung lawmaker, hindi, pero saan siya? Congressman yung pumatay sa governor, di ba? Allegedly. Right, hindi natin yan. Nasa Malaysia, Indonesia pa yata yan. No? Si ex-Bamban Mayor Alice Guo. Hindi pa rin. Yan. Diba? Ayun, andito na siya. Andito na po si Jonathan De La Cruz. Ang sabi kasi ng presidente, Inuna namin itong press briefing. yung sinasabi ni para presidente, obligasyon to sa international commitment, especially Interpol. Kasi yan give or take, give and take yan. Kapag hindi po natin pinagbigyan ng Interpol, sa susunod na nangailangan tayo, hindi naman natin sila maaasahan. Okay. So, ang sinabi po ng presidente, lahat daw ng steps ay nasunod, legal steps ay sinunod dyan sa pag-aresto kay dating presidente Duterte. Wala daw pong illegal. Walang illegal. O kumbaga, walang shortcut. Pero may nagtatanong ewan ko anong tingin nyo rito. Yung kasing timeline. yung request ng Interpol, Okay. kumbaga, extradition Di ba? Technically, extradition yung request ng Interpol. Dadali sa ibang bayan. Yan ang definition ng extradition. Pero yung extradition, may judicial process before it can be implemented. Hindi, pero yan. Kanina nga pinapaliwanag ng ibang mga experts na tayo kasi meron din tayong domestic law Okay. which is not an approximation but the Rome Statute was made into a domestic law. Okay. Natin. International human rights law that was in 2007.
So, in effect, ano yan? We are already committed to that even if Maski wala ng extradition proceedings. ano yun nakalagay doon, ang nakalagay doon sa law na yan, which is exactly the same as the Rome Statutes, which is the international human rights law. If there is a request coming from a recognized international body, the authorities may proceed and honor that particular request, being a commitment. Hindi siya ordinary It's not case. an ordinary case of Yan. extradition, yung parang So yun ang paliwanag po. Yung mga nagtatanong, bakit walang extradition proceedings? because Kasi maraming comment sa Facebook ang sinasabi walang due process. Mga abogado to, mga piskal. At ang senior cut daw, bakit walang trial. ng extradition proceedings. Yes. Ang paliwanag, ay signatory tayo dun sa Rome Statute. Signatory tayo sa Rome Statutes which we actually abandoned in 2017. But Yung Rome Statute po, 2002. In ngayon, other words, we recognize that, we yes. signed it panahon ni GMA. Ngayon, in 2007, we adopted that particular statute into a domestic law. Yan. Naging law na natin yun. So, All yan out yun yung sagot. Yes. Kaya nga, Kung bakit hindi na nagkaroon ng it did not go through any extradition kind of extradition proceedings. Kasi, yun nga yung mali ni Torion. Ay, may flash report daw po. Lumapag na sa Dubai International Airport ang chartered Yes. with the ED ED. airplane na sinasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaninang Yes. alas 8:04, 10 minutes ago po. Yes. Okay? Ito ay batay po sa isang flightradar.com. Isang flight tracker po yan. At pupunta po yan sa airport sa Netherlands, apparently sa Rotterdam, Yes. mamayang alas 9:15 ng umaga. So Dito, mga sa atin. 1 hour From now. fueling. Yes. Learjet. Learjet po yung sinasakyan. Ano? Yan ang mga sasakyan ng sino Hindi, ano pare? nag-arkila nun? I don't know, but it is a Gulfstream. 5500 malaki yun. Oo, malakas yun. Malaki yun. Malakas yan, okay? Oo. Malaki. So, I suppose it was by the ICC. Kasi sila nagdala eh. Baka sila. Oh. Pero ganito po to. This is just the initial appearance. Yes. Hindi pa trial to. But under the custody of ICC siya. Already, yes. Hindi po pwedeng sabihin imprisoned. Hindi. Hindi pa ganyan ang ano niyan. Under the custody, yan. of Yan. ICC, maaaring itira sa hotel, Yeah. sa bahay, As whatever. long as he's there, available. Available. Yan pong warrant ng ICC, pambihira yan. Hindi naman talaga yan na Every day of the year eh. ini-issue. Hindi. Okay? Yan pong warrant, ini-issue yan kapag ang tingin nila There is basis. flight risk At saka there is basis. or walang pag-asang umattend Yes. ng hearing. Kung willingly nag-hearing si Duterte doon dahil may kaso siya at kasi mulat-mula nilabanan yan ng Duterte administration. Nung dumating yung administration ni BBM, nilabanan din po nila yan. Kumbaga, tinablahan ni BBM yung ICC. Hindi sila nakikipag-ugnayan. So hanggang ngayon, ang statement ng Pangulo, hindi ICC ang sinunod natin rito because as far as the government is concerned, We don't have any relations. tinatabla natin yung ICC. Ang statement niya hanggang dahil sa Interpol lang. So kaya po nag-issue ng warrant ang ICC for the simple reason na hindi nila makuha si Duterte na to appear. Right. Not that hindi it's voluntarily na may gravity of the case, meron silang hawak na mga facts. No. Kumbaga ito sa trabaho, appearance
for interview. Magpakita ka. Yan, appearance for wala pong hawak na facts and figures ang ICC. Kasi hindi nga nag-cooperate ang government. Okay? Ngayon, pare, nag-appearance siya. Kung sakali magkaroon ng trial, makakaasa ba ang ICC dito sa BBM administration? No. Ang mangyayari dyan, Nang magbigay ng mga what they will be get, Cooperation. what they have already gotten are their own research activities, etc., from their own research activities, materials that were given by the complainants, kasi may mga complainants and including those that were provided for that were withdrawn by si Sabio, etc., and everybody. There are pero may statement si Sabio dyan Hindi. na siya'y binayaran lang para mag-file. Kaya nga, pero nag-file ulit Nag-file ulit si Sabio. Nag-file ulit si Iba. Trillanes, Ayan. dating senador. Hindi, wala bang weight yun? At Halimbawa, saka si Gary Aliano. baka publicity weight. Hindi, ganito ang mangyayari. Yung kay, ibig sabihin, sa mata ng ICC, walang weight yung pag-withdraw ni Sabio. As far as they are concerned, they are going to determine that. Kaya nga may trial. Yan, mag-unfold pa yan. Mag-unfold pa yan. Hindi pa yan malapay. This is just the start of a process. And then there are other complaints that were made by other people, and then they had their own Okay. research. Pumunta nga dito si Si Beauty Parlor. si Beauty Parlor. Oh, pumunta dito yun. Yan, si si Calamard. Si Calamard. Ngayon, siyempre po, ang main concern dyan, during the trial, meron na kasing dyan, nag-trial, at na-convict. At upon appeal, ay binawi yung Binawi. conviction. Yes, meron. Meron na pong mga nagganyan. Kasi nagbago yung political atmosphere doon sa bayan niya. African to. Karamihan po kasi na nakasuhan dyan sa ICC, taga-Africa or Arab. Gaddafi, Africa, Arab, o kaya yung nangyari... Eastern Europe. Eastern Europe, yung Slobodan Milosevic. Ayan, Well, a yung bit mga of ganyan. history, yung ICC judges have issued 11 convictions, 4 acquittals. 21 people have been held dun sa ICC detention center in The Hague. Of the 11 convictions, only 6 have been for the court score crimes of war, crimes and crimes against humanity, etc. Yan. African militia leaders, Democratic Republic of Congo, Mali, Uganda, gano'n. Ang convicted Si dyan, Slobo- ang mga convicted puro African. Slobodan Milosevic. By the way, Namatay siya. Namatay Kaya siya. hindi na, si Duterte po ang pinakahuli. Yes. Pero before him, dinimanda rin si Netanyahu. Netanyahu, Alright, tsaka yung Hamas. Si Vladimir Putin, meron din po. Pero yung Hamas din. wala sinampal-sampal lang ni Vladimir Putin yan. wala Eh. kayong Oo. jurisdiction. Anong status nito mga to? Si Vladimir Putin, fugitive. Yes. Si Netanyahu, ganun din. Netanyahu ay fugitive. Hindi, Ang status po ni Rodrigo Duterte, ayon dun sa official ng ICC, ay detained in Metro Manila. As of yesterday. Yes. Case in pre-trial stage. Kumbaga po to, piskalya. Okay, nandoon pa lang tayo sa city prosecutor. Kaya mangyayari dyan, yung prosecutor ng... It can go ICC, either way pa yes. yan. Kung magta-trial, o mababaliwala na. Ang sinabi lang doon, yung 3 judges sa ICC, sinabi, there is probable, etc., etc. Based on submissions, Based on submissions. nung mga nagreklamo. Yes. Yung mga nagreklamo kasi, nakakuha sila ng mga testimony from here. Pero, meron silang hawak na gano'n. Yes, yes, Pati meron. mga figures na sinabit dito mga... At Sinabi maaaring niya. dumami pa. Kung sakaling, well, we don't know. Oo, Hindi, ano yun, hindi backup ng government. Wala Hindi. Under So, own. how do you... Baka may mga clippings pa yan ng Rappler. Ayun na nga. Under own, Excerpts under mula own. sa libro Under own. nila. So, how Pati do you- Patricia, how- Pati yung How libro, do you determine the veracity? pati yung libro ni Patricia Evangelista, tsaka ni nung bata mo. Nandoon, yan. Philip Lustre. Ganyan.
Ni Philip. Ni Philip, Mga report na Rappler. Sino yung taga CNN dati na naging na ABS-CBN, yung nanalo ng Nobel. Si ano, Maria Rice, Rappler nga, Rappler. No, because of their gravitas. Naging admissible in court yung kanilang nasa excerpts. judges, yan. nasa judges na yon. It's going to be a wow. It's going to be a long ano. By the way, gano'ng kahaba mga ano dito? Mga, Matagal din yan. Mga trial nila rito. Matagal yan. In the case of Slobodan Milosevic, inabot siya ng 10 years. 10 years. Tapos itong mga African ano Ganun dito, din. 6 years, 8 Ganun. years. Oo. Hindi, bakit nga? Si President Duterte kauna-unahang Asian. Asian. Yes. Well, they have a case Pero against wala some sila in nakukon- Myanmar, pero Yung Myanmar meron. meron in Rohingya. Myanmar, pero hindi nila Hindi nila makuha. makuha rin. Isa pong yung hindi yun napawalan ng sala, na-convict pero nawawalan ng sala, bumalik siya sa Africa at naging nakuha niya ulit yung power Nag-iiba nga ang Nag-iba ang sitwasyon. Nag-iba ang sitwasyon So may political color Yung ano, sa ICC. ang ano dyan, yung Rwanda yata yun eh. Rwanda. Rwanda. which is basically why the United States, China at Russia ayaw nila maging miyembro ng ICC dahil ang tingin nila it could be used for politically motivated. Hindi ang ayaw ng US Prosecutions, dyan na pwedeng itry yung mga US soldiers Yes. Ayaw nila at for all. war crimes. Ayaw nila at all. Ano yun? Why do you have power over us? Functioning naman kami. Hindi sila ano, ang US never had. Tingnan mo, pati World Health Organization, malis na nga sila. Hindi sila Naniniwala sa mga ganyan. Hindi sila palo dyan. Quick question. Kahapon, I mean, dating Presidente Duterte was not wanting in a battery of lawyers Yes. na nandun lahat. But lahat yun walang mga rate o TRO o wala talaga. They could not get anything. Ay yung due process pa rin yung sinasabi. Ang due process po dito, yung extradition proceedings. Yun ang dapat mangyari bago extradite. Yun na nga Ayon nga sa paliwanag ng mga legal minds. Yes. Dahil sa pumirma tayo doon sa Rome at Rome yan po, Statute. Oo. yan po ay inapprove ng Senado, meaning in effect yan treaty na yan, na Yes. international. And then Kapag merong ganyang kaso, pwede nang ilabas. Yes, Hindi siya ordinaryong kaso na kamukha ng alimbawa si Kibuloy. Mga ganon. Yung kaso ni Kibuloy, We have to kailangan go ng through that. extradition proceedings. Dito. Yan yung due process dyan. In the case of Duterte, nangiral po yung pumirma tayo sa isang international agreement. And then we adopted it into a domestic law. So we can dispense Ang nakalagay doon, they requested assistance. Yun yung due process. Yun yung due process. Ang due process ngayon ay dumudulog sa Supreme Court. Yes. Ang pamilya ni Duterte at yung kanyang kampo. Pero ayon nga sa ibang too late the hero. Oo nga Kasi fait accompli na po, Yung nakuha na yan si Duterte, Yung TRO wala na. yung TRO wala na yon. But they can still litigate until But so the due process now will happen in The Hague. and Doon also, sa ICC Prosecutor's Office. Yes. Hindi pa po trial to. Kumbaga, pinick up siya para humarap Para humarap. ka sa piskal. So, kumbaga, humarap ka at harapin mo ito under the laws of the ICC. Yan. Ngayon, ang pwedeng ilitigate And it can go either way. yung pwedeng ilitigate Okay. sa Supreme Ngayon, ang balita nga, si Sara ay lilipad doon ang ano doon sa sa Supreme Court. Netherlands. Ang ano ngayon doon sa Supreme Court na pwede nilang is whether the arrest was proper, responsive, etc. Ganun. Pero that is also going to be fait accompli na rin yun. Fait accompli. Tapos So na that word, that phrase, to bring back Yes. due to, di ba, mula sa Supreme Court na ruling or may writ of habeas corpus pa daw, pa-filin si Panelo So, Wala na yun. O nga to bring back, to ibalik, ilipad doon ipabalik. Ang problema, hindi ba Malabo yun. dapat na-anticipate yan ng Duterte? Sabi ng ng mga mga battery lawyers of na? lawyers, hindi nila na-anticipate. ang problema nun, the Philippine government does not have any jurisdiction over the ICC. Laya. Well, which brings us, again, bago ka dumating kong John at nasa labas kami nung naghihintay ito, na
how times have changed. Kung Di ba? dinala raw sa ICC, ibig sabihin, non-functioning ang judicial No, what I'm system saying- ng No, Pilipinas. Walang Hindi ibig, hindi yun. Wala. Papaliwanag ko to. The president had been saying... Hindi pa Bongbong- trial to. Paulit-ulit ko na kasi sinasabi. Pwedeng questionin na wala doon sa trial, doon sa initial appearance, kumbaga investigasyon ng piskal, ang authority ng ICC. Pero siyempre magiging bias na yung ICC doon. Okay? Pero ganito po ang paliwanag ng mga legal luminaries dyan, yung functioning. Ang ICC, kapag merong katibayan na sinabmit na hindi namang inaatupag ng kasalukuyang administrasyon yung mga kaso, ay pwedeng pumasok ang Ang ICC. ICC. At Define yan that po, at hindi inatupag. Ano ibig hindi Hindi, wala. wala lang. wala. Niluluto. Mga ganyan. Pero yan, kailangan patunayan sa court. Oh, my. In-archive Doon yun. sa Actually, that was what I was going to say. kailangan Oo. patunayan doon sa piskal. Pero in the past, ang sinasabi ng administrasyon ni President Marcos is that hindi kami magko-cooperate. Kaya nga. So now, hindi naman sila nagko-cooperate. and so that's why papasok ang ICC. Ay, kapapasa sa kayo kukuha ng katibayan. Kaya nga ang ICC, ang sinasabi, hindi kayo nagko-cooperate, hihingi na lang kami ng tulong para Arrest warrant. iano namin ito through the Interpol. So that's a precedent ngayon, ha? Oh, it's a precedent. Definitely. It's the first time it supporters happened. ni President Duterte sinasabi that's a bad precedent. Oo. But it is a precedent nonetheless. It's a precedent nonetheless. Oh. Nagkaroon that's it. That's it. It, Ito, unang beses. as your good friend in tight Americana says, Oh. it is what it is. It is what it is. Ganun eh. Alam nyo, naiintindihan ko yung sentiment Yes, of course. ng mga Definitely. Duterte camp. Definitely ako rin. Okay. Kahit ano sabihin ng kahit na sinong tao, Tao. hindi sila maniniwala. Of course. Of course. Basta para sa kanila, Mali. mali ang nangyari. Mali ang nangyari. At marami tayo na babasa ng ganyang comments. Yes. Mali. Okay? Pero ang aking kapansin-pansin na komento ay yun ang galing sa isang ina na yung kanyang anak ay adik at gumaling. Bumalik na, tatrabaho na and everything dahil nga natakot nung nagkaroon ng drug war. Meron akong kaibigan dyan sa Rotary Club of Makati Dasmariñas, yung anak niya, ganun. Wala na. Bigla tumino. Meron po mga ganyan tao na ganyan ang tingin nila doon sa drug war ni Duterte. At hindi wala kang magagawa para magbago yun. At hindi magbabago isip mo. Wala na yun. Maski arestuhin nyo or what, hindi magbabago isip niyan. Ngayon, ano implication nito sa atin? Sabi ko nga, unfolding. Unfolding itong istorya na to. Meron bang implication political sa Pilipinas? Sigurado. Pero hindi natin alam kung ano yun. It will, sa grassroots level, meron yan. Meron implikasyon yan. International, meron din Meron po. din yan. Kasi ang lalabas dito, number one, we are in a political turmoil. Kailangan ngayon ang pamahalaan ng Pilipinas maggumawa ng programa para mawala yung ganong klaseng reaction. That's one. The That's other one. thing is the Philippines is finally coming to terms with its commitments to the community of nations. That's the Isa pa yun. That's the That's the other side That's of the the other coin. side Oo. of the coin. Pero hindi nga, kung yung grassroots magkaroon ng reaction, hindi pa natin nalalaman eh. Okay? Ang alam natin, may nananawagan ng people power. Yes, yes. Although sa aking assessment, I don't think medyo tamad na yung tao. busy yung mga tao ngayon maghanap Tamad buhay. yung tao. Hindi, tsaka Although meron, hindi mo pa rin maaalis Ano yan? na magkakaroon ng political reaction. parehong meron. Kagaya nito, doon sa Villamor, siyempre may ano doon. Ito naman may nasa simbahan, nasa payatas, ganun. So, give and take, ganun. Maraming kokobera ng media. Maraming kokoberan ng media. Ngayon, meron po tayong yung effort ng Pilipinas magmula pa noong panahon ni yung foreign direct investments. Hindi pa nakikita ngayon. Pero kasi pag ang isang bayan, ang history replete with stories like this. Indonesia, di ba?
Nagkaroon ng problema yan, natigil ang foreign investment. So, nung may problema sa China, tumigil ang foreign investments. Ganyan. Dito sa atin, pag nagkakaroon ng political trouble, humihina ang We'll investments. soon find out Okay. how things will... For example, in 2024, ang foreign direct investments dito sa ASEAN ay umabot sa almost 250 billion. Ang nakuha po natin doon, wala pang 9 billion. Napakaliit. Ngayon, merong element doon ng politics. Meron ding element ng problema natin sa mga utilities, especially energy. Mas malaki yun. Mas malaki yun. Sa tingin ko. Although sinasabi ng mga managers natin, it's just a matter of incentives. Bigyan mo lang ng incentives yan, they will come. Hindi po ganun ang nangyayari. Hindi ganun. Matumal pa rin. 9 billion is 9 billion, good. Pero imagine mo, gaano kalaki Yung ang 250 billion na The pie. napupunta dito sa region natin because they think we are the most exciting region in the world. At hindi tayo nakakasakay doon. The pie is large. Tayo nilalagpasan. Nakakahinayang. No. Nakakahinayang. I work out. Okay. Bago tayo pumunta sa mag-break, actually kanina, I said a little prayer for Amba. It was yesterday. Oh, yes. was yesterday. Death anniversary. Death anniversary. 8:33 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Sa DWIZ. Balik tayo, Karambola. Salamat, Raul Esperas. Okay. Raul. Si Raul. Oh. Meron pong report no na yung pre-trial chamber. Again, uulit-ulitin natin. Kumbaga, kung ikukumpara natin sa ating sistema, nasa city prosecutor Yes, pa lang to. ito. So, ang warrant na in-issue against President Duterte daw, ang paliwanag nila, dahil siya ay responsible as an individual doon sa drug war. Okay? Dalawang element po to. Si Duterte lang ang kaisa-isang na-accuse dyan sa ICC na hindi giyera. Ang pinag-usapan. Halimbawa, yung mga nasa Africa, power grab, rebel, ganyan, political power and everything. Nagbabanatan sila and in the course of the war, may mga ginawang atrocities, crimes and Ganyan din po si Putin sa Ukraine. Yes. Ganyan si Netanyahu. Sa Gaza. Yun sa Si Duterte, wala tayong kalaban. Ang kay Duterte, ang kalaban niya mga kriminal. Okay? Pero doon sa process, ito po yung sinasabi nung pre-trial chamber, may mga nangyaring hindi maganda. Ha? Dahil lang sinasite nilang figure, ang official figure daw ay 6,000. 6,000. Ang namatay dyan sa official figure. At meron daw dyan, mga iilan-ilan, yun ang problema ko dito sa kaso na to. May iilan-ilan na hindi maganda pagkamatay. Ano ibig sabihin nun? Murder. Ang isa pating ilan ba yun? Ilan ba yun? Hindi po nila alam. May ilan-ilan lang daw. Napakalabo nun. That will be determined in the course in the trial. In the course of trial. Ngayon, the other thing that was mentioned is that it became because of his pronouncements, because of the manner by which this thing was conducted, it became in the eyes of the ICC state-sponsored. Right. Yun ang isang issue. Yun ang isang issue. Yes. Pero ang kaso niya, irresponsible as an individual, not as president. No. Dalawa yan. In the dalawang yan, yung tungkol sa as an individual, and then as not only as president but as mayor before because of the DDS, etc. and everything. Meron sa It became in the eyes of these three judges who issued
who conducted that particular thing and who issued that particular warrant, in the eyes of these judges, it became state sponsored. Yun daw double dead squad, sabi ng Office of the Prosecutor ng ICC, 11 daw yung pushers at mga magnanakaw na pinatay ng double death squad. Ayan. Yan yung kasama doon sa kaso. 19. Yung there are 24 others when he was already president. Ito yan. Yan yung kanilang Ang isa pang ano dyan is, you remember there was an earlier, even before he became president, si President Duterte was accused, di ba? Mayroon doon si Las Cañas at saka si Matobato. Oo. Those two guys have May have testimony testified sila. also Oo. before the ICC. So they have that record. They have din, that record. Yan ang nangyari. And then of course, itong mga, after he became president, may mga nangyari, mga records, etc. Including yung mga sina Maria Ressa, Right. everybody. Plus yung sa Quadcom transcript. Pati yung Okay. Quadcom transcript. Quick question. May mga binanggit si Conrad. Well, that was one example ng pwedeng magkalap din yung mga supporters ni They should. lawyers team ni President For sure, they Duterte. should. They should. Na mga gaya niyan, yung sinabi mong magulang nagbutumino ang anak at ngayon naging They productive should. member ng society. out there for the first time, Oo. coming out in Kumulekta na kayo public, yan, di ba? they're for the first time coming out and strongly supporting the Drug war. Okay, there you go. Sabi ko, bakit noon nangyayari yan? Ba't di Hindi kayo pinaglaban. gumalaw? Ngayon kasi, ngayon naramdaman nila, nako, Nangyari po. nangyari pala. Akala nila, bukas. Ay, mga abogado ni Pare, dating ako Pangulo Duterte. meron akong Ikalap nyo na yan. tinutulungang byuda. Oo. Okay. Sa sinambalan, namatay ang asawa niya at wala siyang hanap buhay. Oh. Talamak yung droga doon sa Caloocan. kanila. Okay. Nangyari, may nag-offer sa kanya, magbenta ka ng shabu. Ayun. Okay. Napasama Doon sa siya tuloy. kakabenta-benta niya ng shabu, gumamit na rin. Napasama Naging siya. addict. Okay? Iyan ay nakulong. Pagkatapos nga na trial, pinalaya na siya and everything. Every month nagre-report sa police o dun sa social worker para alalayan siya tungkol dito sa programa. At yan ay tinutulong ako as my personal mission. So, In other words, na-rehabilitate Right, okay. etong So I'm sure there are byuda thousands na of to. cases na ganyan siguro. Maraming ganyan. Yan, Dahil hundreds, nawala hundreds yung of droga sa kalye, nawala sila ng supply, hindi na sila makapag-gamit. yun na nga sinasabi ko dito sa mga kasama ni Pangulong Duterte. Sino? Si Bongo. Whoever. Si De La Yung mga Rosa. abogado, yung mga What I abogado. mean- what I Si mean- what I mean- Procopio. Yung mga kumita sa... What I mean is, be very clear about things right now. It is what it is na nga. Nandoon na nga si Presidente. Ano ba gagawin natin So, doon? ang gagawin nyo, Magsisisigaw tayo ang constitutional and everything and You get- magrarally tayo nandun pa rin siya. Oh, Nakakulong you pa rin siya. get evidence. Yung controverting all of this. Yes. Collectize na yan. Kasi pre-trial pa lang to. There's Pre-trial such thing as si Kenyatta, alam mo yung nabaliktad yung ICC, case, ang assessment ko sa kanila, may mga nakikinig din sila sa mga political vibration. Malamang. The best political Kaya nga si voice. Kenyatta, The best bumaliktad. example is Kenyatta Yung nga eh. Kenyatta, yung sa Uganda ba? Kenya. Kenya. Oo. Convicted na yan. Convicted na yun. Tapos siya, he Nag-aantay na lang yun, di ba? he was about to be In prison. in prison. Dadalhin na siya sa So, yun. Pero yung isang matagal na na-imprison, 14 years. Nagkaroon din. I think it was Kenya. Tapos na rin yun. Ito naman kasi, he was at the other side of the fence. Mm. Siya ang rebel. At siya ang idemanda noong sitting government. Kaya nakulong yan, pare. Pero eventually, Rebel. siya? Yan yung Rwanda 14 years. 14 years yan, nakulong. So, ang kaso Siguro, niya, sinasabi ng Karambol, look, nung tinapos ni dating Pangulong Duterte ang kanyang term with a 67% approval pa rin sa mga Pilipino. Use this. Use this, gamitin Use this. to.
aprobado But you have doon sa to ginawa niya, ganon. Oh, Kailangan magtrabaho yun. what I mean is, Pero hindi, legal sasabihin nila, hindi. Ano? Kailangan justice must be served. ay, Hindi, kung nagkompleto ka rin eh. yun na nga Kung sinasabi. umaasa kayo sa clippings ng Rappler tsaka nung libro ni Patricia, hindi ba pwede Hindi, naman what I lagi mean, yun? what I Ibig mean, mo sabihin, hindi naman gagamitin yung mga report ng Rappler as Hindi evidence. nila aminin na galing, basta naka-binder yan. Reportedly, ganun lang, Oo, puro sila kaya ganun. nga, ang sinasabi natin, pagkakataon na para maging studios. So kailangan po, yung mga dating Nakinap. hindi naman nakinabang. Hindi. Pati yung mga nag-testify na nagbago ang kanilang Nagbago, buhay. oo, Oo. sinabi mo. Maganda yun. Pati yung mga nag-testify na naging trilyonaryo sila. Well, in the first Kaya, place. sama yun In the first place, gusto Teka, ko baka makasira naman yun. Hindi. Sabi niya, during that time na wala yung drugs, na investment for din, at ano, the economy was, di ang But ganda. actually, the economy wasn't Di ba? Oo. really good at that time. But They can come, what I mean is, you come out with your, the other side of the coin. No? Ganyan ang dapat na mangyari dyan. Because ang this is problema a ko trial, rito, marami naman nangyayaring ganyan. War on drugs. Mexico. Sa mga Latin American countries. Patayan ang gusto yun. State-sponsored. Sinaloa. Pero nadala ba sila sa ICC? Sinaloa. katanungan, Yan ang problema. Nakita natin yung performance at ibang pag ini-interview si dating Pangulong Duterte at saka yung performance sa Quadcom. Pag ginawa niya yun dun sa ICC? Hague, is that a problem? It can be a problem. Yung medyo ayun na magsalita na siya ng tungkol sa the buck stops with me at saka ang mga pulis Hindi, pag sinabi Kaya Kaya kami po kasama siya lawyer eh. Kasama niya si Kailangan Media maaw- Aldea. kailangan maawat Sa siya ngayon. sa mga Iwan ganun. nga siya. Talagang in-order ko yan. Pataya, wag yan, wag ganun. Wag ganun. oo. Magkakaproblema. Please. Okay. Please, Hindi, but dito naman, sinasabi niya lang yun for Yet- public consumption. over there, Kapag merong mga camera o theatrics nga theatrics. yun eh. Pero pag seryosong conference, ang sinasabi niya, may order ako na hulihin na patayin nyo kapag naglaban. Oo. Yan officially ang Officially, sinasabi. Pero pag meron ng mass media, Iba na. iba na meron ng showmanship ano yun. Saka Kasama yun sa ano niya. nag-iikot siya sa Davao nung panahon nung wag yun, yung mga kwentong gano'n. Delikado yun. Pero ito, may mga Ayaw ng reports mga din Putino, eh. nagsasabi. Oo. Yung mga world powers, ano yan chinuchubi-chubi lang yung ICC. Wala. True. Ang kaya ng mga ICC African countries, yung It's European. Israel. And now, walang binesa. ika ng mga supporter ni President Duterte, ang Pilipinas, we are kowtowing to sa mga puti. Ayan ang sinasabi nila. Walang At saka Ang pinaka-high profile po na kinakasuhan sa ICC ay si Vladimir Putin. At saka si Netanyahu. At si Netanyahu. Okay, pero hindi gumagalaw yon. Ang isa pang high profile na naalala ko, si Gaddafi. Oo. Namatay na lang. Namatay po yan. But na-indict yan, Indict yan pero yan. hindi naman natuloy yung trial. At his age, at 79 years old, and reportedly may mga karamdaman, That can also be magkakaroon po ng impact yan. Yes. Malaking impact. Ngayon, meron bang doon kay Duterte during the trial? Ngayon, meron bang effect siya kapag namatay sa loob ng ano yan, Ngayon, ng prison what I'm ng interested ICC? in is there any move on the part of those who are for the former President Duterte, to gather all of these things, work out some things, and prepare for... There should be. I'm sure Kaya nga they're eh. doing that now. But all these years, wala naman silang ginawa din eh. Puro ingay. Puro, kumbaga, propaganda style. But yung spade work, na hard work, na halimbawa, nilabanan nila yung mga claim dito sa death squad and everything. Naglabas ng mga katibayan, naglabas ng mga testimonies, ng mga witnesses. Wala tayong narinig na ganun. Wala. Well, in a way, ang sabi nila, they relied on the assurance of the BBM administration na hindi pakikinggan yung ICC dito. Hindi nga pinakinggan eh. Well, I also, Ang problema, nagkaroon ng actually, technical. I also relied on that sa totoo Ah? na
Hindi gagalaw ang BBM. Oh, hindi nga gumalaw Politically, it's that's the problem. Because there are certain things that happen. Una-una, merong personal. Yung kumbaga sa Pilipino mahalaga yung utang na loob. Si Duterte ang nagpalibing kay FM sa libingan ng mga bayani, Yes. and he took political flack For that. for that. Alangan naman yung BBM, hindi niya. Ano, ang sinasabi niya ngayon, his hands are tied. Hindi niya pinaglaban si Duterte. Ganun ba ang kuha natin? Yun ang kuha ng iba. Oo, yun ang take ng iba. Take ng iba. But listen, at the end of the day, sinabi ko lahat yan, but dati nag-cover ako ng defense at even Malacanang noon. Yeah. Ang pinakamasasabi ko lang siya, minsan meron silang mga access sa impormasyon o intel na hindi natin alam. Yes. For all we know, there were things that were moving, na may Yes. gumagalaw pala. Na hindi At natin alam. So ngayon, he just si BBM, tanggapin Kailangan niya na gumalaw. lang yung consequence ng kanyang action. Because we have to protect the government, the republic. Pare. The bigger things. Yes. May bigger things ba rito? There are other things. Meron bang bigger things? Ano, influence ng foreign power? We don't know. We don't know. Hindi natin alam. Baka bumulong na rin yung, di ba, sa labas. Cut or hindi naman cut or cut. Ayusin yan. Hindi, yun nga hindi ko gusto, yung Catholic Church, nagsalita pa eh. Tumahimik na lang kayo, wala na kayong Possibly kinalaman hindi na Catholic dito. Church. Sila, ano daw, ganyan. Tawag yung mga solons, mga lawmakers. Ang dami-dami pang sinasabi. Relax, na wala Relax naman. Wag na. You're just fanning the flame. Ang kailangan po natin rito, mag-analisa ng very cold, looking at the facts. Cold. I know, very emotional Yes. itong nangyari na to. Highly. Lahat po tayo na-shock dito. May emotional impact to sa atin. Okay. But after prayer and meditation, sasabihin natin, how do we move forward from here? Yes. Yun ang ating titignan ngayon. At babantayan natin yang kumbaga po, investigasyon pa lang to, pre-trial. Ang aking iniisip, may hawak ba talaga yung prosecutors ng ICC? Matagal Eh, sinasite nila 19 na namatay sa death squad. O paano mo ang crime against humanity yun? Iniisip ko mga ganun. We'll see. Kasi yung mga kasong mga iba dyan, yung mga wholesale na genocide, mga ganun. Ang problema kasi inaccept nila yung 6,000 6,000 deaths that happened. So they will have to go through that particular list. Pero yung 6,000 ng list ng pulis na yun, hindi sa kamay ng pulis lahat. Kaya nga, Namatay. Yun ang kailangan nila ipaliwanag. I-controvert Yung mo. 6,000 na official figure na yon, merong malaking portion noon na sila Oo. nagpatayan. Yung mga sindikato. One thing, and Hindi naman na-highlight yan. dapat inaano nga yun. At the same time, yung sinasabi nga na yung 20,000 naman, invento lang ng Rappler yun. Sobra yun. Yun ang, lagi pang nilalagay sa report yun. so, yung ang ano dyan is, ano ba yan? Was that the consequence with these deaths were this undertaken by state operatives? Ano ba yan? Yung ganun, dapat tignan lahat yun. Para maging maliwanag. Pati yung sinasabi ni President Duterte na I did not do wala akong ganyan. Yung pagbabayad, very clear siya dyan. Ngayon, you have to provide all of these things to the ICC now. It's a matter of building your defense. Yes. Today, Today. sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte, kailangan niya na ng team. Yes. Hindi na po pwede yung public pronouncements and yung mga Hanas-hanas yung mga yung mga gano'n. Rally sa may sugat, bangag, hindi na obra po Wala na yun. yan. Yung mga Ang maganda nga, ikalap nyo lahat ng ano. Kasi ang gagawin ng ICC ngayon na, at the end of the day, you started a climate of fear Yes. na lahat
Ngayon, yung mga magwi-witness para kay President Duterte, no, he started a climate of hope, Yan. a climate of redemption, a climate of peace. Alam mo, Kailangan gumawa kayo ng lamang peace na ganun. lamang si Duterte Build dito yun. kasi in the face of the world, ang ICC, ang sama po ng image niya. Oo, sa totoo lang. Okay? Di ba Ang, sa Parlo, ang mga naniniwala rumpled lang dyan, suits. si Trillanes. Ang ICC, pag sa world press, ang sama po ng image niya. Binabanatan nga yan ng mga US, All over the China, Russia, Israel, na mga African countries. Okay, It is a tool of imperialism. Mga Kaya ganon. nga dapat Ang sama-sama ng image yan eh. So you have every to build up your case. Okay, magbabalik po ang karambola 9 o'clock ng umaga. DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Karambola sa DWIZ. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Karambola Aliw Channel 23 at DWIZ 882 kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Meron tayong flash report. Lumipad na. Ha? Lumipad na si Vice President Sara Duterte at si Congressman Paulo Duterte kaninang alas 7 ng umaga para daw po puntahan ang kanilang tatay, ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero magkaiba daw po ng flight yung magkapatid. Para daw sa karagdagang impormasyon, tutok lang kayo dito sa DWIZ at Aliw Channel 23. Maski pagkatapos ng karambola. Ang dami kasi sa ating ngayon, nagre-react. Syempre pro and con ng mga reaction, mainit. Hindi raw sila emotional, pero makikita nyo sa comment ay talagang Emotional. Huwag ho kayo magfu-full caps dahil yun, emotional na yung kagad eh. Oh. Sobrang niya. na nga eh. Hindi, pero in the game of chess, ayan, anong next move? Well, ayun yung legal team, sinabi Hindi ba? natin. Well, Pero si VP Sara, for example, anong kanyang dapat may effect ba to sa she can impeachment? now use the Sa test- impeachment Oo. na diyan sa another trial. dalawa po sila maghaharap sa trial. Oo. Si Vice President Sara, yung trial naman sa Senate as an impeachment court. Although sa ano pa yun? Isa pa yan. Okay. Number 2, na sabi ko nga kanina, ito po ay simula lang. Hindi ito ang ending ng istoryang ito. Dito pala magsisimula ang istorya. At things will unfold. As we go Makikita along, natin yes. yan. As we go along. Halimbawa, yung effect sa eleksyon sa Mayo. Yan, iba yan. Meron. Meron kasi ako nakitang analysis yung tinatawag na Ninoy effect. Martyrdom effect. Ano yun, pare? Ninoy effect. Yung martyrdom ni Ninoy. Okay. Kung magkakaroon ng traction. Magkakaroon ng traction. Magkakaroon ba ng Yung traction, ganyan sa ganon? puso ng bayan, Yan. nako. Yan ang pinag-uusapan. Baka yung Mayo, yung election ng Mayo. Iba ang sitwasyon. Although this is too soon. 1983. And it can also happen na ang magta-traction, yung mga sinasabi naman ng mga church leaders, church Lima, leaders, o yun. Pero ngayon po, namamayagpag lang. yung mga church at saka si Dilima. Pero para sa akin, walang value yung sinasabi nila. It's above our heads. So we'll Okay. find out. We'll find out as we go along. Nagsisimula pa nga lang to sa kanila tapos na istorya. Okay? Victory for justice for mga ganun na Pero ano yan, tuloy-tuloy na nandiyan yung... si Dilima, nagkaroon na naman ng opening. Buti bakit si Trillanes hindi pa naglabas. Ano sabi? Si Maria Reza all over the place nagbibigay ng talk eh. Ang hindi mo
may kanya-kanyang photo ops na lahat yan. Kasi yung mga Ikaw parang naman photo. Hindi, parang yan yung Japanese, di ba? Hanggang ngayon, yun sa Japanese, Okay. hanggang ngayon nandun eh. Ito, yung mga grieving mothers, etc. and everything na nangyari. So, again, as I've always been saying, from on the other side, hindi pwedeng rally lang kayo ng rally. Magpakita rin kayo ng iba. Aha. Di ba? Compile lahat ng Oo, ating mga kasi ito, nagawa talaga ni Pangulong ito pare, Duterte. Oo. ito yung the face of the victims. Yung mga grieving Oo, mothers. Grieving Nagbago ang buhay namin, yung mga anak namin na ganito. Hindi nga nagkaroon ng siya safe lang ang streets, nagkaroon- siya lang ang nakasuhan dyan sa ICC na ang war niya, ang kalaban niya, mga kriminal. Mga kriminal. Hindi naman take over, government take over or fight for power or genocide. Ano, Hindi yung gano'n eh. by the way, Ang kaaway niya, sabi, kriminal eh. genocide mo na nangyari, genocide. No. But as I said, ang ano mo, yung mga grieving mothers nga. Oo. Kasi kung Ngayon lang sila lumabas, Jonathan. kung inamin mo na 6,000 ang namatay, so you have to reckon with 6,000 families. Ilan ang na-save? Precisely. That's what I would like Ngayon, to say. ilan ang na-save Ganun na simple. pamilya? Oo. Nasaan yung mga Siyempre, yun? hindi mo makikwenta yun. Gawin mo yun. It has to come from you, meaning yung mga nandoon sa kabila. Hindi to petition campaign. Hindi. Kailangan to talagang compilation ng facts. Ito, gawa kayo ng nangyari case ito files. dito sa oo. barangay namin, ganito nangyari, etc. Ganito, yung ganon. You have to come out with your own narrative. Ganyan din yan. Ganyan din yung nangyari sa sitwasyon noong panahon ng Hapon. Ganun din yan. And si VP Sara ang kanilang spokesperson. Yes, of course. To present To these present narratives this narrative. in and all the others. Factual, Oo. level-headed Yes. manner. Wala mo ng mga Walang mga evening dawn press con, walang ganun. Wala. Wag ganon. Walang murahan. Babalikan ko lang yung statement ni Midja Aldea. Okay. Ang sinabi niya, nung daw po inaresto si Duterte, hindi naman sinabi ang dahilan for his arrest. Hindi diniklara kay Duterte kung ano ang dahilan ng pagka-aresto niya. Right there and then. Kaya yun yung binubutas doon sa proseso. Constitutionally, That's not infirm. even factual, because prosecutor... Yun ang sabi ni Midja Aldea. Precisely. Because Prosecutor General Richard Padulyon was there and said, Mr. President, we have this, etc. Pinasahan siya. Binasahan. Dalawa yung... There are two statements that came out regarding that. One is yung binabasahan ng Miranda rights si Presidente ni General Torre. The other one is yung kay Prosecutor General Padulyon when they showed the ICC. So, in other words, hindi kompleto yung report. Na based on the Rome Statute. Based on the Rome Statute and then the request of the Interpol. Okay. And the Interpol representative in Manila was there. Yan ang ibig sabihin. Dapat, yun ang... Meron pa po isang element dun sa Hong Kong na interview ng media itong si Duterte. Ang sinabi niya, baka meron siya mga nagawa na hindi nagustuhan ng mga ilan. Yes. Pero yung mga yun, ginawa ko para sa mga... Sa bayan. Sa aking bayan. Yes. At yan po, may testimonies na nagsasabi, sila, malaki ang pasalamat nila kay Duterte. Hindi naman lahat. Ilabas din condemn. yan. Ilabas niyo Yan. That's what I'm Compile. Ngayon kayo lumayas. All of these things. Alam nyo, in any drug campaign, Meron mangyayari. Kung may maski saan tayo magpunta, may collateral damage. Amerika. Sa Amerika nga, grabe yun. Araw-araw nga nagpapatayan doon ng mga Pati drugs. pulis na dali na sa Amerika. Mexico. Colombia. Grabe patayan dyan. Again, that will matter, Yung mga namatay na police, namatay na because of this thing. Yan. Okay. Ayun Bakit pa. hindi Iba pa yun. mailabas? Iba pa yun. Iba pa yun. That's what I'm trying Ilan yung mga pinatay na pulis That's what during I'm the trying drug to war? suggest. Di ba? To our friends. Hindi, sila Panelo, panayang unlawful, illegal, Wala na, unconstitutional.
Too late the hero. Too late Yung the mga hero ganyan na na salita. eh. Ayusin nyo na lang. How do we go forward from From here? here. Walang jurisdiction ng ICC. Wala na eh. Tapos Ito na yan eh. Tapos na yun. Si Palito talaga. Hindi na si Palito. Wala. Si paring Tapos ang sagot rin eh. ang sagot naman nila sagot naman nila De Lima, Oh. justice is Ano pa yan? The Siyempre. other, all the usual going to town na rin sila. That is their narrative nga eh. Yun na nga ibig sabihin. So saan tayo mapupunta niyan? In the meantime, you have to do your work. Kaya, ano ba, tataas ba ang presyo ng baboy ngayon? O, Ayan. Okay. Yan naman Yung elektrisidad ba, wala na ba tayong patutukan except up? Mga ganun eh. Kasi there you go, binanggit ni paring Conrad, anong impact nito sa business, Yes. environment, Sa FDI. Malaki yan. But actually, it's not just At hindi the pa news. natin alam We have gaano to do kalaki. something para That's magawa precisely yung our point. trabaho natin. No? Ngayon, huwag kayong magpakampante those in the administration. Oo. This is your time now to do this thing. Huwag nyo sabihin, hindi kasi ganito, ganyan eh. Ang daming politik. Hindi. Ayusin nyo sarili nyo. Eto po All departments. All departments. Tourism, May- environment, lahat. ang international DOTR. community finance community. Medyo nag-aalala na po sa mabilis na pagtaas ng ating pagkakautang. 16 trillion pesos Pesos. na as of end January. Oh, yan. So red flag na po yan. What are we going to Why? do about it? Because yung ating sana kung lumalago ng gusto ang economy, okay lang yan debt stock. Pero kung hindi maganda paglago ng economy, ay problema yan debt stock na yan. Kaya medyo red flag po yan. It's about time you do a dance. Ha? Ano ba? Hindi, ang DTI kasi puro press release. Hindi. Okay, lumakad ang presidente. Pumunta kung saan. Nagyayaya ng investments. Ang uwi nila ay yung pledges. Saan yung follow-up? Yan ang tinatanong ng puro Oo. Kaya nga, pledges. kaya nga sinasabi, Kaya nga tayo, kulelat tayo sa foreign direct investments dito sa ating region. i-dodge na yun. Yun sinasabi, i-dodge nyo na sila. Ano yung Dodge? Department of Government Efficiency. Parang sa kayo, wasteful kayo, wala kayong ginagawa, hindi nyo napapalo through yung mga sinasabi ni Presidente, etc. At parang tignan mo yung yung team ni Donald Trump, grabe ang follow through nila. Maski na yung press Although controversial, maraming legal challenges. Pero sila, no. But things have to be done. Sa atin po, pag may ginawa tayo, marami rin legal challenges dyan. Tapos gaganon na lang tayo, atras, wala na lang. Pero yung, the president has to do what has to be done. Gagaya niyan, may legal challenge ka. Ang gagawin mo ang response mo to the legal challenges or the other challenges aside from legal, provisional authority. Wala. Di ba? You don't do the best example is itong ito, I don't want to talk about it sana, but I need to talk. Okay. Parang yung the best thing that ito nga tungkol sa masungi. Actually, binigyan mo ng 15 days to get out. O so, ano ang gagawin mo? What Wala is your lang. alternative? Wala. Pababayaan mo na ba? That's what I mean eh. So after they get out, do you what? have a problem? Yung gagawa mo ng ganitong, hindi, tatanggalin ko yung ganito, ganyan, etc. Pero what? Did you ever think what needs to be done after that? Kung halimbawa you succeeded in getting them out. There are a lot of those things. Bibigyan tatanggalin ko yung mga ibababaan ko yung tarif. Ito pa, another na kailangan po nating tingnan. Yung ating agricultural imports. Yan. Mainly po yan, cereal. Ano ibig sabihin yan? Mais, Rice. na pagkain ng ginagawang feeds ng animal at saka rice. Okay? Tuloy, ang laki po ng agwat ng ating na kinikita sa agriculture exports versus sa ating importation. Malaking problema yan. Umaabot ng sa isang buwan $1 billion Ang diferensya. ang diferensya. Sa isang taon, sa agriculture pa lang to kung mag-extrapolate ka, 12 billion. Saan mo kukunin yun?
Di ba? Saan mo kukunin yung extra ano na yun? In the meantime, yung ating agricultural exports hindi naman masyad lumalakad. We are not going to the full It's potential. shrinking, Jonathan. Oo. Like for example, coconut. Coconut Yan. Coconut Lahat lang. tayong hari dati. Hari yan. tayo dyan, no? Wala. Bananas, we are already number 3 lang. So, can we now pay attention to all these things? Do you think they will? They should. Kaya doon tang kakatalo. They Sige, should. kampante na tayo, wala na dito, etc. Ganito what. Aha. Dapat nandun, wag na kayo sumama diyan sa Oo. do your job. The Department of Agriculture sana mag-focus yung to increasing food productivity via yung infrastructure. Ano po ba? Sa mga Ano yung mga lalawigan, millennial? sa region, Sino yung mga o- millennial? Those who were born after 1990s. 2000. 2000. Millennial nga millennium. 1998 97 no. Oh, mga ganon, di ba? Yung turn of the Century. millennium. Mm. From 1900 magiging 2000. Mm. Okay, yan po yung mga millennials. So, yan yung future ng Pilipinas. Yan yung mga ngayon ng mga babata na mga aggressive, energetic. Okay? Sila po yung tinatawag nating the next generation. The Na sweet spot, the sweet spot. the sweet spot kasama sila dyan. Nagsinervey sila ngayon. Mm. Yung mga millennials. Anong tingin nyo sa nangyayari sa atin? Anong top concerns nila? 85% nito mga edad na to ito siguro yung mga nasa late 20s, no? Late 20s, yun. early 20s. Oo. Ay 85% po. Ano ang kanilang sinasabi? Ay rising prices. Oh, yan. We have to address this. Okay, maaring sasabihin natin yung nangyari ngayon na pagka-aresto kay Duterte, it will divert us from the real issues. Pwede po mangyari yan. Pero kailangan meron talagang concerted effort, deliberate effort Deliberate, concerted, sustainable. na atupagin itong commodities. Ito mas malaki sa NCR. 91% ng millennial, bumoboto na po yung mga yan, ha? Totoo. Prices pa rin. So, merong ano yan sa eleksyon, ha? 91% sa NCR. All over the country is 85%, mas mataas sa NCR. Siyempre, mas malaki kasi ang cost of living. Rising prices, food security. Well, rising prices. Ang food security, 80%. Oo. Parehong overwhelming yan. And Ah. they look at prioritizing personal successes, experiencing the world, but they cannot do that kung matataas ang magastos. Wala silang rising ipon. prices. Wala silang... Yung sweldo ko hanggang dito lang hindi. Tama. But didn't we think like that nung the 1980s? We also bro? thought about that. But we were hindi. tayo. We were hopeful. Pero hindi Very ganun- hopeful We were tayo. hopeful. Pero Itong hindi mga ganun to, kamahal ang pagkain nung Hindi. naalala ko pare, baong ko sa eskwela, 5 turon at 5 buko juice, yung buko na Oo. busog ka na sa merienda. At saka kahit anong mga nagtatrabaho kami first job. Ito, nagpapatawa na kami ni paring Conrad noon. Dati, sa ilan kami mga reporter sa grupo namin, 2 lang silang may kotse. At 3. Si ikaw, Bobby Tiglaw, at si Rod Alvarez. Itong si Conrad, pagka galing namin sa opisina o kakain kami, mag-e-event, abay, hahatid kami lahat. Sa panahon ngayon, hindi na gagawin ng bata yun, bro. Hindi na. Hindi na, yung gasolina, sasayangin mo kahatid mo ko sa Paranaque, sa Pasig, at sa Pero- Quezon City. Hindi, may kanya-kanya He lang was kasi- doing that. Pero wala naman traffic noon. Wala pang traffic nun, pare. Ang dali-dali bata lang ng ngayon, mga ayaw nang biyahe, gawin yun. Eh, No way. Kasi, At saka doon lang sa paligid ng opisina yung mga bahay nyo noon eh. Oo. Hindi naman malalayo. hindi na mag-ano yan kasi sabi ng car industry, Yan! nagbibili Ano? na lahat yan. Record sales Record sila. sales na Record sila. sales sila. They I have don't their know. own cars. They don't need Pero to... mabalik tayo. Ano po Yung ba mga millennial, issues ng mga millennials? Oo. Meron pong silang inaalalang social well-being. Yun loneliness. Mataas sa kanilang True. ano yan, yan Notwithstanding they're loneliness. the most connected generation. Wala now, yan. pare. Yung connection, kanya-kanya yan. They are talking to themselves eh.
Traffic po, 70%. Yan. Kasama yan sa loneliness. Kasama yan. Yan nga mga problema Kaya niya. ayusin daw yan Traffic. ni Secretary Vince Dizon, huwag kayong mag-alala. Education, mataas po ang concern nila sa education. Oo. Kung magkakatrabaho. Crime and public safety, mataas din, Taas din. 62%. Yung ibang age group po, hindi nila concern yan. Dito sa age group na to, concern nila. Climate change, Malayo. environment. Pare sila, aware sila sa mga ganyan issues no? Okay. We didn't have climate change no. No sa atin wala mga ganyan. Okay. Pero yung mga iba wala na wala na sa kanilang politics. Hindi, they don't think about that. They bro. don't, wala po In fact, ang mga nagpo-post dito sa Facebook, napansin ko, mga sing-edad ko, yung mga yung mga henerasyon, talaga na wala, gusto lang Retirable mag-ingay. or retired? Retirable or retired. Pero yung bata, no way, they're not posting anything like that, bro. About what's happening now. Hindi. They're looking for possibilities. All of Yeah. them. Kaya niyan, magtitinda ako dito sa Oo, ganon. ganito, ganyan, etc. True. Additional incomes, etc. Yung iba na lang, wala nang magawa. Nagulat ako nag-iisip sinabi mo ka lang. loneliness because digital natives ika nga ang mga But millennials. yun, Kabisado nila ang social networks. Pero iba yung evolving interaction with technology. the real people. Mas lalo nakaka-uplift kesa sa kausap mo yung computer 'Di ba? Nung nung kapanahunan natin, eto na naman tayo sasabihin, panahon nyo yan. Kapanahunan natin, wala na mga internet. So, anong ginagawa natin? Kumakain tayo sabay-sabay. At doon tayo kwekwentuhan, di ba? Ibang klase yun. Hindi ko ma-imagine. May human interaction. Imagine nakatunga nga sa telepono yung habang nasa paligid nung magagalit ang tatay ko noon. Magagalit. Hindi, papalabasin ka. Doon ka nga, doon kausapin mo sarili mo doon. Yung rule nga ng tatay ko, kailangan kumain ka kasabay ng pamilya or else hindi ka nakakain. Oo. Bahala ka sa buhay mo. Ganun yan. Meanwhile, Yun ang rule. social interaction, ewan ko lang parang Starts yung with the generation- family. Family. Start with the family. And because Yun dahil muna, nga yung nagkulang hapagkainan. doon, Hapagkainan ang niya generation yung- ngayon parang hindi sila ganun ka what do you call this, enthusiastic makipag-social interaction sa paano- isang lalong hindi nila kilala. Eh Yung sa panahon ano natin, sasabihin nila ngayon, yung interaction sa pamilya, 'di ba, pagkainan? Paano makakaroon ng interaction kung ang mahal ng pagkain? Wala namang makain. Paano yun? The mere app na Walang makain. Wala Tapos, makain. 2 jobs ang tatay at nanay mo. Di busy, pareho busy. ngayon. Wala yun. Ayun. Kaya nagkakaroon ng ganyang social effect. the mere Ah, app na nga. lang nung Waze Ako sanay ako, ba't hindi ka nagwe-waste, nakamotor ka, ma-aksidente ako dyan. Titigil na lang ako, magtatanong ako. Tatanong ka? Baka pabalang pa isagot sa'yo nun. Hindi, nung panahon namin nagtatanong ka pag naliligaw. Hindi naman. Ako nagtatanong. Matulungin nga ang mga tao. Ilang beses ako naliligaw sa mga rural areas Hindi, pa. ang sinasabi ko, nahihiya Iba. sila magtanong. Pare. Iba ang nasa rural pare. Iba. Ibang rural. Ayan. Ganun ba yun? Iba, Okay, iba, I yes. have to admit. Iba Yes. ang ugali. They still Meron pa maintain the small town Sige, siguro family. sa mga NCR lungsod siguro ibig natin sabihin. Ano ba yung survey na yan? Si national ba yan? ano to Ana May Lamantillo. Si Ana May. Oo, Ana May. Attorney. Attorney. na ba siya? Nagtayo siya ng grupo at sila nagse-survey niyan. Very good. Pero maganda yung naisip nila, yung mga millennials sa survey. These are the future. 10 years from now, ito na po magpapatakbo ng mga bagay-bagay sa atin. At kung ganyan ang kanilang inaalala, pagkain, food security, inflation, nag-iisip po yung mga yan. Yun ang kinabukasan. Ngayon, ang suggestion ko lang yun na Aname, ngayon pa lang, wag na kayo magpabaya. Isipin nyo na, pagdating sa inyo, anong gagawin. So ngayon pa lang, gagawa na tayo dapat ng paraan, come out with possible suggestions, initiatives, solutions, para pwede nyo nang itulak yan. Kayo na gagawa yan. Ganun Hindi ba? lang yun. Tsaka sabihan mo, halimbawa, ikaw, sekretary ka, o ganito, o ito, meron kami solution sa iyo. Kasi, itong napapansin ko sa ating mga, whether in the private sector or the public sector, alam natin kung anong gagawin. Why are we not doing something about it? Di ba? Alam natin kung anong gagawin. Traffic, alam natin eh. What are we doing about it? Yun eh. Yun ang parang, bakit tayo ganon?
The bureaucracy o We don't know. Halimbawa, I'm sure si hirap, Secretary Laurel knows what is happening and knows what needs to be done. I'm sure. Why are we not doing something about it? Why are we insisting on imports, for example? Oo. Asan ba ang local production Diba? natin? We know that we need to have local production, wrap it up, etc. Anong mga pwedeng gawin dyan? Oo. Pero ngayon, mayroon na sa kanila bumabalik sa farming. Yeah. Totoo. Nagkaka-interest. Yeah. Yun nga halimbawa, yung ano yung gumagawa ng mga bahay dati, pare, anong Gawad kaling. Gawad Gawad Kalinga, Kaling. tsaka Habitat. Nagtayo sila ng farmstead Yes, meron. at nag-a-attract sila ng mga kabataan na matuto tungkol sa farming. Diyan. Kasi ang sinasabi nila, tumatanda na yung ating farm population. Yung mga nagtatrabaho po sa farm, tumatanda na. Pero ang kaya ang sabi ng ating mga economic managers, mag-import na tayo. Kasi ang solusyon sila. po diyan, meron naman mga interested, but they just don't know how to do it. Yun na nga sinasabi Magkaroon ko. ng programa para encourage Yun ang sila. solusyon, hindi mag-import. We have a lot of those things It's all there. Pati yung tungkol sa traffic, tungkol sa investments, tungkol sa agriculture, we have those things What are we doing about those? Doon ako nahihirapan magtansya. Bakit? Why is there such a gap? Ayun na nga eh. Sa follow through lahat. Baka kailangan din i-survey yun. O magkaroon ng Dodge. Dots nga. Maraming deadwood kasi dito eh. Sa mga, kaya hindi na tumatakbo yung mga programa eh. The wastage- Gobyerno, mukhang inisip na kasi the short-term gain muna para makakuha muna ng quick wins and then i-press release the bejesus out of it. Hindi, yun Para, nga yung yan. problema doon because of that kind of mentality, you don't look at it long term and you are not capable of having sustained effort. Sa private sector naman, and I've been there, there's a tendency na yung mga pumapasok na millennial na naiisip na, the long term, climate change and all that. Yung mga nasa taas, yung mga manager, yung may-ari, Profit hoy, gumising ka, dito ka lang. Yung mga, huwag ka masyadong nananaginip. Achieve muna the bottom line in the first quarter, second quarter, third quarter. So, hanggang hindi sila nakapag-iisip. Kaya nangyayari, especially in environment, magtanim na lang, mag-tree planting tayo. Yun ang Hindi, kaya sasabihin. nangyayari, especially those that are in the regulatory sector, yung mga ganyang klase, ang kanilang kailangan anuin ko si ganito para makaisa ako. Isang ko tong kalabang ko. Ganun eh. Okay. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal, si Jonathan po ay tumakbo na. Yan. Takbuhin to eh. Hindi ka mukha ni Duterte. May mga mahalagang misyon. Hindi takbuhin. Okay. Ang LTFRB daw, parang Joel, ewan ko kung ano yung, naalala mo yung bus dyan sa Guadalupe, binangga yung isa pang bus dyan sa busway. Okay. Mga pasahero, mahigit sa 30 na pasahero injured. Mukhang malakas yung pagkakabangga. Ang dami naman ng Earth Star Express. Sinuspindi raw po ng LTFRB at ipinatawag kung bakit hindi i-revoke yung franchise. Ayan. Meron po mga nasaktan dyan. Injuries. Yan ang problema natin eh. Ano investigasyon nyo, LTFRB? Alam mo, Secretary Vince Dizon, kasi ang LTFRB under sa DUTR ito ang dapat tutukan, yung inspection, yung process ng inspection. Paano ng mga bus, nangyari yan na lahat, bangga ng ganong kalakas?
Gano'n sa akin, meron nag-malfunction dyan. Malfunction dyan. Okay? Meron nag-malfunction. Ayun, ngayon, ang LTO, yan naman papasok. Oo. Yung sa LTFRB, yung prangkisa eh. Di ba? At ang iniimbestiga niya, kung pabaya, yung mga operator and everything. Pero yung sa mechanical, Oo. and nung sasakyan mismo, LTO yun. Problema ko nangyari na eh. Namin nasakta na. Ay, hindi mangyayari pa ulit yan. Mangyayari pa uli yan. Ang sabi po ng LTO, ay pinatatawag daw nila yung mga driver. At ang charge sa kanila, reckless driving. At i-revoke ang kanilang lisensya. Dapat So, they're Pati under may-ari. preventive suspension. Yung ano po, suspendido rin yung bus company. Ngayon, insurance naman daw ang magko-cover nung nangyari. Parang naging regular na sa atin yung ganitong nangyayari, pare. Ba? And it baffles me, nalilito ako. Ano ang dito sa response ng mga agencies, primarily LTO and LTFRB? Ano yung lagi Wala natin bang ibang response kundi patawag ang driver? yung Ano ba pinag-uusapan pwedeng natin ibang yung, gawin? road safety, ano yung laging sinasabi ni Kong Jonat, wala tayo. Yung Transport Safety Board or something. Ay, yun na nga, hindi pa Independent sana. Pero before that sana, yun na nga, merong proseso, yung talaga, meron naman yan regulatory ng LTO at LTFRB para inspeksyonin yung condition ng mga trucks at saka yung mga driver, yung kanilang fitness. Lumabas sa kalye. We don't have that eh. Nangyayari lang to, magkakaroon ng ganito, patatawag ang driver, may na-aksidente na, may nasakta na. Okay. Meron pa pong traffic, mga maraming i-repair na kalsada, no? Diyan sa Commonwealth, I think magsisimula na yan o nagsimula na nung weekend. Pero ito, merong balita pare, yan daw Clark. Okay. Yung PESA at saka BCDA. Kasi yung Clark matagal na sinasabing the next big thing. Pero hindi nangyayari eh. Okay? Hindi nangyayari. So ano bang problema dyan? Ito daw pong PESA at saka yung BCDA para daw mapabilis ang desisyon tungkol dyan sa investment sa New Clark City. Yung New Clark City po, there's a portion of Clark. I think 1/4. Ginawa yan sa apat quadrant na yan. No? Yung 1/4 dyan, yung tinatawag na New Clark City, Okay. yan yung real estate development. Right. Halimbawa, yung Supreme Court, meron na silang lugar dyan. At may makikita ka ng billboard na sinasabi the site of the new Supreme Court. Kasi masikip na dyan sa Padre Faura. Yung BSP, Bangko Sentral? meron din dyan Meron sa din New dyan? Clark City. Nagpunta ako dyan pare. Yung Clark City, ang lalawak ng kalsada, talagang dinesign na ng gusto. Okay? Doon sa kalsada na yon 3 lanes, both in each direction. So 6 lanes yung total. Pero ito yung difference niya. Sa gitna, merong island. May puno. Uy, Okay? may landscaping Doon sa kalsada mismo, 3 lanes. After the 3 lanes, may island na naman. At may mga puno. Okay. Tapos, tsaka merong bike lane. Na hindi, tunay na bike lane Tunay na bike. Hindi yung kumain Nakahiwalay lang sa kalsada. Hiwalay sa kalsada. At may island, may island para nakahiwalay sila. between you and the vehicles. Oo. May puno rin yun. Tapos, ang lapad na sidewalk. Yan yung nakita kong design nila. At binuhusan talaga. Parang sa loob-loob ko, given the choice, dito ko ata gusto tumira. Oo. Okay? Safe, maaliwalas. Ang mga problema, may order. bakit hindi umaandar? Alin ang hindi umaandar? Yan yung Clark City. Really? Oo Ano masabi mo, ang dami na nag-locator dyan. Hindi, meron mga hotel. Okay. Pero sa ibang quadrant yun. Oo. Etong New Clark City, hindi.
Ang mga hotel po dyan, ang naging kuwan ay casino. Okay. Okay. So, tourism at... So nagkaroon daw po ng arrangement ang Investors. BCDA at saka PESA. okay. Yung PESA yung magbibigay ng incentives. Okay? Ang arrangement nila, yung projects po ng locator, ang PESA, diretso sa locator. Etong BCDA, mga, halimbawa, ikaw nag-decide ka na, locator, final na, nandito ka na, PESA asikaso sa'yo. Okay. Kapag approval ng project, BCDA. Nakakalito, di ba? Oo. PESA ang magbibigay ng incentive, ha? Will monitor ang project ng locator. Locator ka na eh. Oo. Pero kung proposal ka pa lang, you're gunning for approvals and all of that, BCDA, ba't di na lang isa? Para... Ba't kailang, kung ako BCDA, akin yan eh. Pasa ko na sa'yo, PESA lahat. Approvals, development ng project and everything. Ba't kailangan pang hatiin yun? Yun ang hindi ko maintindihan dito. Turf. Turf. Ha? Turf. Management turf, ayan. Kailangan Pero meron silang... para magulo nga, no? Dapat inisa na lang. Oo. ang problema nga natin, kailangan nga natin mag-akit ng foreign investments eh. Hindi nga dumarating dito yan. Ito ba, isang balita po, dahil sa problema natin sa mga scam, Okay. at ang sinisisi dyan, hindi effective yung SIM registration. Okay. Yung campaign ng SIM registration na Ikaw, ginawa anong gagawin mo? 2 years ago ba yun? Oo. Anong gagawin mo? Ito po ang gusto ng NTC. Kailangan daw, kapag ikaw ay cellphone user, personal appearance ka to register your SIM. Ako po. Mag-a-absent ka sa trabaho, lahat na. At saan ka pupunta? Ewan, practical ba itong sinasabi ng Saan ka NTC? mag-a-apply? Hindi pa alam. Basta yan pa lang ang kanilang Hindi, bibili ka pinag-iisipan. ng SIM kasi, di ba? Hindi. SIM card. Magre-register ka ng SIM panibago registration. Okay. Medyo... Kasi nga hindi effective yung ang dami nakalusot eh. Oo. Ang dami nakalusot na bulk SIM registration. Para bang para bang related po do sa pagkuha-kuha ng NBI clearance. Oo. Ganong klase red tape ang aabutin mo kung ikaw ay may cellphone. Para kang kumukuha ng NBI clearance, i-register mo yung ka cellphone mo. sa isang lokasyon talaga, official body, para talaga sigurado sila na ikaw talaga ang... Ilang pun taon kaya bago matapos yan? Baka laos na yung scam bago. No, laos na yung scam. Iba na, nag-high-tech na sila. Bago na po ang scam. Nandun pa Pag rin tayo sa natapos yung registration na yan, personal appearance. NTC naman. Wala. Kasalanan nyo yan eh. Hindi ba? Kung bakit na hindi naman naging successful yung SIM registration. Ito po yung figure sa tech scam. Ayon sa mga telcos, ang nabla-block na daw nila, billion scam messages. Lumalampas na sa 3 billion. Okay. Ang na-block. Isipin mo yung nakalusot. Ilang bilyong messages yun pa. Hindi naman lahat na-block. Ikaw ba, nakakailang tanggap ka ng scam? Hindi ko Ako, na nga sa akin, nakikita, payat yun. hindi ko na nga napapansin eh. Hindi ko... Dapat ba delete ko kagad? Hindi ko na yun? ako, dinidelete ko eh. Ang tiyaga mo naman kasi I have other things to do in my life kaysa nag-delete ng... Basta hindi ko kilala at tapos ka na bro. Ito ba po, nakaka-3 million daw na kinakansilang SIM. Ang mga telcos, 3 million. 3 million. Fraudulent daw yung SIM. Nakaka-3 million na sila. Maski marami na silang na-block, marami na silang kinancel na SIM, tuloy-tuloy pa rin yung mga text parang scams. kabutihan eh. Oo. Ay, gaano kalaki yung
nasa loose. Kumbaga parang loose firearms Oo. na SIM na nasa labas. Gano'ng kadami pa yun? Nakaka-3 milyon na sila na deactivate. Pero tuloy-tuloy pa rin ang scam. Kaya siguro ito NTC ang sinasabi nila, personal appearance. Oo. Bago mangyari yan, pare, sabi, yung ang NBI, ilan lang kumukuha niyan Hanip ang pila. At ang NBI po, nagtayo pa ng mga satellite offices. Yung pa man, may problema pa din. Yung mga taong bayan. Parang ganyan yung mangyayari sa SIM. Another level of red tape. So basta personal appearance. Ano kaya i-require nila? Birth certificate? Oo. Ano? Senior citizen. Para Hindi mo sigurado- pwedeng lisensya at senior citizen I card? don't know kung ano requirements para Birth mag-register. certificate pa, Diyos ko naman. Alangan naman pumunta ka lang, re-register ko to. Ganun lang? Hindi. Government Kaya ID. kailangan meron. Yun na nga ang red tape. Balik tayo sa national ID, no? Ay nako, may problema Iba pa din yun. yan, national ID raw. Meron ding scam related dyan sa national ID. Nakita mo ba yan, yung balita? Ano yung... Teka ano. Sabi po ng PSA, ang PSA kasi ang in charge dyan sa national ID, di ba? Dumadami raw po ang scams na ginagamit siya national ID system. okay. Phishing, Phishing, links, fraudulent, payment schemes. Ang mga scammers, nagkukunwaring mga opisyales. Official ng... Whatever agency. Okay. Tapos, magte-text ng message, social media, mga apps, at for the sake of the national ID, yung national ID mo, kailangan baguhin. Oo. May mga idadagdag na personal information and everything. We need your personal details. Uy, sasakay ako dyan, pare, dahil alam ko yung national ID ko hindi ino-honor at binigyan na ako, pero... Pag nakatanggap ka ng gano'n, patay ka na. Pag Teka sinagot muna, mo yan, makukuha nila. Sino yung official na yun? Ipapangalanan niya yung sarili. Kunwari lang na... Mapapakagat ako niya? Yan po ang sabi ng PSA. Ginagamit na rin yan bilang scam. Meaning, alam nila... Kakagat ka no? Alam nila na marami ng gaya ko, baka libo-libo na meron ng national ID, pero hindi magamit at baliwala. So ma-update, ayos. Update ka. Ay, Yan. mabuti, nasabi mo yan, bro. Medyo maglalagay po sila ng website daw doon. May website I-click pa. mo yan. Nako. At pag kinlik mo yan, Never patay ka na. click. Lalo na po yung mga, kunwari, galing lang sa bangko Oo. or galing sa GCash, sa e-wallets. Ang sabi po nitong mga institution na to, hindi sila magpapadala ng link. Kapag meron ka nakitang link doon na kailangan mong puntahan, Kung ano na. matakot ka na Red doon. Wag mo flag nang gagawin na yan. Wag niyong kiklikin. Oo. Pag kinlik Malipit. mo yon, kuha na po lahat nung midday ng telepono mo. Okay. Minsan po, may video call na ginagamit daw dyan sa national ID. Tapos hihingan ka ng konting bayad. Yung konting bayad na yun, pag marami kayong naloko noon, ang laki-laki na nakita ng scammers na yun. No? Ngayon, anong gagawin ng PSA? Warning lang sa publiko. Yun lang po ang nakukuha PSA natin dito. warning na. We have to stay, sabi po ng PSA, vigilant. Yan. Kasi paano mo prevent nga naman yan? National ID system. Siguro, ang pinaka-prevention niyan, paternuin nyo yung national ID system. Which by the way, Kasi ang daming mali, ang daming flaws, kaya kaya kumagat ang napadpad ako publiko. sa isang mall nung isang araw. Ay, yung sa Ayala Mall by the Bay,
may registration sila ng PSA doon. Ang daming nire-register na mga... For national ID. Oo, nasa 5th floor yata, 4th floor eh. So, yun mga yun by the time lumabas sila, maayos na yung national ID, I suppose. Hindi natin alam. So, ang programa pa lang po ng PSA ngayon, information, mag-iingat daw tayo. Well, that's... Pero on their part, ang gusto ko sana, meron patuloyin din yung national ID system. Kaya nagkaroon ng ganyan scheme, fraudulent scheme. Dahil maraming mali sa national ID. Sabi ko nga At alam ng taong bayan nyo, maraming mali, and therefore, kakagat sila pag sinabi, itatama namin yung mali dyan sa national ID. Alam nung scammer yun, at sila yung taga-scam. By the way, Mari, pwede akong pumasok ng balita dito. Kasi kahapon, ako yung naimbita ng mga kaibigan natin sa... there is a story here, pare, angle, level dito. Kaibigan natin sa Ayala Land, pare, mga... FTI? Hindi na pinag-usapan yun. Kasi ang kanilang press briefing ay Ayala Land Hospitality. Ito yung launch nila nung kanilang hotels kasi they're going a big way there. Kaya dati Ayala Land lang yan. Ngayon may Ayala Hospitality, subsidiary ng Ayala Land. So yung kanila yung mga hotels, resorts, Ayala yan, leisure. Pare, mga high-end Sida Hotels, El Nido Resorts, Hunlio, Raffles Makati, Fairmont. Ano i-renovate? Re-renovate at magagawa pa sila. At nandun si kaibigan natin, si Mariana Zobel Ayala, at siyang siya na ngayon ang pinuno ng Well, hindi. Si George Aquino yung pinuno ng hospitality. Pero siya yung Vice President ng Leasing and Hospitality, si Mariana. Okay. Ang maganda yung inamin niya Anak ni Jasa ba yan? Oo, anak ni Jasa. Yung mga resorts, lalo na yung dyan sa El Nido, yung Lagin, kung saan may mga flights talaga. Yung connectivity, airport, maganda yan. And they're spending 500 million capex. Maganda yan. But, babaguhin yung hotel? Oo. At gusto ko sanang makakaakit ng at saka tourist yung isang pinsan niya Pamela si Paloma Sobel Ayala. Siya naman yung culture at maglalagay anak din ni Fernando. Oo. Ngayon ang gagawin naman niya, merong sa mga resorts na to, may cultural, yung mga Tiboli resort. Panahon na yan, na ganyan dapat ang approach. Maganda sana sa dati kasi masyadong cold ang mga... Which is very good. Pero sabi ko nga kay Paloma, sana lagyan nyo ng gaya na sa ibang resorts, yung sa ibang bansa, yung pwedeng mag-engage yung mga tao sa mga Tiboli weaving, paano nila ginagawa yan. Hindi lang yung parang museum lang, parang mall lang kayo dyan. In other words, immersion. Immersion. Sabi niya, oo daw. Pwede. Gusto ko sana tanong naman kay Mariana kasi ito napansin ko, this is very controversial Sa mga resorts na ito, mga ganda yun, Anvaya has that, maganda yung golf course doon. Bawal ka maglakad doon sa beach. Actually, that should not be. Ang may-ari ng di beach, ba ang beach nila lakaran? Oo, hindi, pero pagka nandiyan yung resort nila, exclusively para lang sa mga Hindi members. pwede yun. Hindi pwede yun. I wanted Buti wala pang nagdidemanda sa kanila dyan. Nagkaroon na ng YouTube na dyan, nag-viral kasi sinita ng security. Now, sinita yung isang public, isang tao na naglalakad. Bawal. Husband and wife na may kasamang anak. Bawal dyan. Bawal daw. Hindi, kasi dapat naka-check-in ka dyan sa... hindi yan. Hindi kayo may-ari ng beach. I wanted to ask that. I'm sure may sagot sila. Uy! Pare, naka-flood. Okay. Gray. Gusto ko sana sagutin niya. But here's the thing, the last ko lang. Alam mo, ang Ayala kasi ngayon nagbabago na mga anak na yun. Hindi na swapang. Hindi na swapang. Well, they're very good looking, very articulate. Pagkatapos ng press briefing, hindi pwede yung bigla na lang magbibilang kahit takbuhan na kayo, bawal magtanong at hindi pwede. Huwag kayo mag-Greta Garbo-esque na. Yan ang yan ang advice mo. Advice ko sana kasi hindi kami namin naitanong yan. But congratulations sa inyong launch. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Hanggang bukas, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pero nandito na siya. Ayan na po. Pang sayaw ba yung plan? Hindi. O pang mo? Business. Hindi pa sayaw. Business as usual. Pang-report Pang-report. po ng ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas. Karambola, Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa
DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best.